So yo, what's up guys? Good afternoon or welcome to my YouTube channel, Biero TV. Hindi ka ba nakapalo o subscribe, please subscribe to my channel or hit a like. It's a big help for me. So for today's video guys, we're gonna go travel to Batangas from here in our place, Santa Rosa, Laguna. We are in 65 state of charge. I'll try not to use the HEV. We're in normal mode. Tayo lang mag-isa, tayong kasama, not loaded, only a single bag and a little bit of clothes. So punta tayo ng Batangas. Might be gonna travel around 80 kilometers. Yan natin kung aabot itong ating 65 charge sa normal mode. We are currently exiting Eton going to Batangas. So dito tayo sa may South Expressway na tayo. South Expressway guys. So on my previous vlog we talk about the things in this car, which is the BYD Seal 5 Premium. And I've tackled there like yung mga napanood natin na umabot sa kung gaano katagal ang battery ng isang LFP driven as a commuter taxi in China. So nakita natin doon na there were bus and taxi. It's on my video. Sinare na natin sa YouTube na talagang reliable, tumatagal. But then of course it is different from here in our place in Philippines. Kung ano yung style of driving dito, ano yung klase ng road meron tayo. So it's a big question for that thing. So now, tackle naman natin is ano bang dapat natin pag-usapan sa sasakyan natin. Pinag-usapan din natin doon sa last video natin kung ano yung mga nagustuhan ko dito, which is sinabi ko na rin doon. So today we're just gonna go ride, see if we can survive the 65% battery papuntang Batangas in a normal driving mode. So samahan nyo ako guys. So isa nga sa mga napansin ko dito sa kay Seal 5 din pala Premium is once you are in a driving mode of normal mode, kasi tatlo siya Eco, Normal, and Sports. So there are some changes din pala na nangyayari, especially sa arangkada, braking, and sa comfort ng steering. So kapag ka napansin ko, kapag ka naka-eco mode ka, yung tapak mo ng brake is hindi masyadong aggressive. Yung tipong para ka naka-abs. Pag tinapakan mo, hindi siya yung ano, yung alam mong maano siya, ma-soft yung braking niya. Then gaya ngayon, naka-normal ako. Pag tinapakan ko siya ng ano, kumakapit agad, nagbe-brake agad. Though I haven't tried yet the sport mode. Tingin ko yung sport mode ganun din yun. Meron din siyang ganung klaseng activity na once na tinapakan mo siya, aggressive siya. So itong ginagawa nating ano ngayon, kaya tayo naka-normal mode is because of the brake-in. So tinitest ko lahat yung brake-in. Ngayon nakaka 1,500. So I'm gonna use this normal mode until magi siyang 2,000. Then might be I will use the sport mode kapag nasa ano na siya. Let's just say 100 kilometers, we're gonna try the sport mode para lang makita natin kung ano yung mga modes. Or 200 kilometers, we're gonna try for 200 kilometers ang sport mode. Kasi syempre mabilis makaubos ng battery yun. So kaya ayaw ko rin siyang gamitin. Pero ito, naka-normal mode lang ako guys. So yun lang guys. So nag-HEV tayo guys, kasi medyo konting bakbakan dun sa pinagdaanan natin.
Kaya kailangan natin mag-HEV. So tumutulong yung engine natin ngayon. We're using the HEV. Iba rin yung takbo niya sa normal na HEV pag naka-HEV siya. Mas maarangkada rin. Mas mabilis din siya. Mas may power. So back to EV na ulit tayo dito guys. Siguro mga 5 kilometers lang yung ginawa natin HEV mo. So guys, we are currently here now in Startol, and while we are here, nakikinig tayo dito sa ating pinapanood, which is napakagalang ng BYD na to. Kasi while you're driving, you can even watch something that will give you knowledge about the DMI technology. So we are in currently 51% state of charge, doing a normal mode. Then a while ago we've used the HEV. Nabawasan tayo, that was 377, then naging na lang siyang 374. So malayo-layo pa tayo, pero mga ilang kilometers pa to. Kasi kalagpas lang natin ng Santo Tomas. Alright, ito lang isa sa mga mahirap dito sa highway. Alam naman nila na ito tinatawag na overtaking lane. Kita mo may truck sa harapan natin. Grabe Talagang ayaw niya talagang lumipat sa kanan. Which is dapat kung ito hindi siya nakaharang yan, passing through na tayo lahat dito. So hindi lahat ganito yung takbo. Anyway, so tamang movie tayo muna tayo. While we are driving around here in Batangas. Isa ito sa pinakamagandang pictures nito ni BYD. This is my private time. Okay lang manood ka pero not so focused on watching. Still focus on driving. 5 minutes. So we are finally here in Batangas, and state of charge that is 35. 362. We've used the fuel because we are running HEV a while ago. It was 377. So tignan natin kung ilan yung 377 na naging 362 guys. Let's go. Let's turn off. So it was 0.4 liters for the 377 become 362, 6.8 kilowatts. 6.5 hours later. So what's up guys, dito tayo sa bahay. Dumating tayo kanina sa almost 2 o'clock ng hapon. Then nagpahinga tayo, then tsaka tayo sumamba. So nakauwi tayo ngayon lang, almost 12 o'clock. Just want to share to you guys yung ating consumption na 32%. So itong 32% na yan, equivalent niya sa kilometers natin is 362 kilometers. So nung umalis tayo ng bahay, we were 377 kilometers. So ang nabawas lang is almost 1% from Santa Rosa to Batangas by using the gasoline. Kasi ang average ng full tank 48 liters is 1,125. So i-divide mo lang siya sa 362. So yun na yung recent natin now na gas. So 1% lang nag-HEV ako, not all HEV. Parang nag-HEV ako 30 minutes lang nung yung mabilisan na. Then all the way yung mababagal na moderate andar ko, I'm using a normal mode with EV mode. So I think 6 kilowatts ang nagasta ko dun sa ating energy consumption. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yan. So this time around, it's already 12 o'clock. So magkapahinga tayo. Then bukas, lalakad na naman tayo. Sasamahan naman natin si Mami. May pupuntahan lang kami. Then we're gonna go somewhere else to buy ang kanyang mga gamot, or might be may pupuntahan kami special na gusto niya. And then uuwi na rin tayo ng Laguna and planning again to make another camping
sa pag-uusapan pa namin ni Mrs. pag uwi ko ng Sunday. Alright guys, so hanggang dito natin vlog muna. Continues natin ito bukas. Good night. Tomorrow, day 2. So good morning guys. Welcome to my YouTube channel again. And we are here sa Batangas. Dami sakyan dito. Yung mga big time mga tao dito. Mga naka-Fortuner pa. Hindi na pa natin nagawa ng vlog yung Fortuner ni Kuya. Gawa natin yung maybe one day. Kasi aalis na sila ng 11 o'clock eh. So, today kasama natin si Mami. Ano tayo? Mamalengke. So, state of charge natin is 77 guys. 362 nag-charge tayo kahapon. We've charged yesterday. And atras muna tayo. Ayan na si Mother. Gusto niya na sumakay. Sakay na raw siya. So, punta lang tayo dyan sa bayan. May bibili lang tong aking nanay. Sige. Go. Anong oras na? Ano tayo? Tingin ko abot naman tong ating 77 charge hanggang sa bahay. From here in Batangas. Alright. So, we're here in Pure Gold. Dito lang malapit sa amin. We are in 72. Pure Gold, Batangas City. Yan, ito yan. So, patayin na natin to guys. Tignan natin kung ilan yung na-consume natin. So, 10.5 kilometers, 1 kilowatts lang. Alright. So, dito sa bahay, Batangas, 60%. So, might be mag-charge ako. Kahit mga 80 lang. So, yun yung 20-80 rule. Dito na natin i-apply yun. It's between 20 hanggang 80. Kapag nalobat ka, pwede ka mag-charge. Walang problema yun, guys. So, patayin na natin. So, tinakbo natin 8.5, 2.2 kilowatts lang tayo. So, total of 18.5. Alright. So, pauwi na sila, Kuya. Come here. Sino mo? Bye-bye, Noah. Bye-bye, Shani. Take care, ha? Ingat kayo, Georgette, ha? Tara, tuloy na sila. Bye! So, ito gagawa natin na review to guys. Maybe someday. Ganda ng kotse ni Kuya. Fortuner 2019 model to guys. Lakas ng aircon nito. Panalo. So, wala na siyang dinagdag dito. Ito na to. Ilan lang ano nito, tol? Ilang makina? Anong makina to? 2.4 turbo, no? 2.4 turbo. Timing chain. Matignan natin ang review nito. Magawa natin ito ng magandang review. Papayaram sa atin ni Utol to. May ganyan ba siya? 2020 model. 2020 model pala to guys. 2020 model. So, bilhin nyo na to guys. 1.3. What? Murang-mura. 50,000 kilometers na tinakbo. So, alis na sila. So, what's up guys? Time check is 2:12 and nag-charge tayo ng almost 2 hours. So, it become 79 again. So, we're gonna use a full EV trip papuntang Santa Rosa, Laguna. So, pakita ko lang sa inyo yung average consumption natin dito sa energy natin. Ayan. Our fuel average consumption dito is 27.7. So, normally it is 25. And nakuha natin siya siguro dahil sa eco. Sobrang tipid natin mag-eco. Ma-eco tayo masyado. Hindi tayo gano'n nagna-normal. Minsan-minsan lang din kasi tayo mag-normal. Kagaya kahapon. Para lang just to test. So, biyahe na tayo guys. We are in 79 state of charge. Pabalik na tayo ng Santa Rosa, Laguna. So, medyo mainit ang weather. But sabi ni Mrs. sa bahay daw is tawag dito parang uulan. So ito na yung ating BYD app. The best thing with this BYD app guys is talagang what can I say is, so tanggalin muna natin yung ating Bluetooth kasi magpe-personal hotspot tayo dito sa ating monitor.
Napakagaling ng personal hotspot niya. So, on lang natin yung hotspot. No? Ayan na. So, it's in my iPhone because may pinapanood lang tayo kahapon sa YouTube. Kay Will Smith, di ko alam title nun eh. This is the most good thing dito sa sasakyan na to. See, so, yun yung pinakamaganda sa kanya. You can watch a movie, then, a lot of things, ayan, pwede mo magawa. So, hindi ito yung pinapanood natin kahapon. So, patayin muna natin yan, guys. I think this is the one. Eto, yan. Yes. So, continuous na natin panonoorin yan. Then, you're gonna go home na, guys. And si brother, mukhang iyaharang yung motor niya doon. Alis muna tayo, kuya. Banti mo lang ng konti. At ako'y lalabas na. Hindi niya tayo narinig. Hindi mo ako narinig, kuya. So, alis na tayo, guys. Alright, guys. The best thing in this car also is this. I don't know what it calls. This is the ACC or ICC. So, yan. Hindi ako nakatapak sa gas. Usa siya kasi we are set in cruise control. Ang kaibahan nito is hindi mo siya nasiset na, kunyari, nakaset mo siya, i-adjust mo yung plus, minus. Then don't engage the brake or else it will disengage the ACC, Adaptive Cruise Control. The cruise control will disengage. So, pag gusto mo siyang i-minus, just pull down the knob and then it will lessen the kilometer power. Bababa yung iyong andar. Ito yung isa sa nagbibigay tipid sa kanya. Kung may long ride kayo, this is a very very highly recommended, guys. Napakagandang gamitin ito. Very smooth ka lang. Isipin mo 18 running, 18 ka lang 70. Bababa pa yan once na ma-establish niya na yung talagang andar mo. Hindi ko lang alam yung itong RES eh. What is this meaning? Pag pinindot mo, ayaw niya. But then, ito yung set. Ito yung sa set. Pag pinindot mo yung set na labas. Ito, hindi ko rin alam ito. Alright. This is the cancel. Pag pinindot mo to, nagka-cancel siya. So, kung gusto mo ulit siyang iset, just press set. Then, plus again. That's it. Yan na yun. Very nice. So, kung pipindutin to, ito pala yung cancel ng cruise control. So, we're heading north. Nakalagay pa dun, no? Galing. 33 Celsius. So, kaya ba tayong mati-discover dito kay Seal 5 Premium natin na I think na talagang magiging magugustuhan natin siya. So, we're gonna go around at least 80 kilometers per hour. Ayan. Using our cruise control. Alright. So, ganda dito sa nakagrapin to. Gumagapang lang yung tubig, guys. You can even see it from here. Gumagapang lang yung mga tubig. Water pipes. Very nice. So, dito tayo sa bahay, guys. Time check is already 4 p.m. and we came from Batangas with an average charge of 79. Nung bago tayo malis, nag-charge pa tayo almost 2 hours doon sa bahay. After nung sinamahan natin si Mami na mamalengke, and now we are in state of 38%. So almost 40% yung nawala sa atin. In a how many kilometers? Tignan natin dito. Patayin na natin, guys. So 40%, 67.6 kilometers, 7.9 kilowatts ang ating tinakbo. So hanggang dito na lang ang ating vlog, guys, for today's vlog. Then might be tonight, magbiyahe rin kami ni Mrs. Papunta naman kami ng Manila. Then I'm gonna charge it again today, at least to make it until 80%. Kasi yun lang naman yung average na gusto natin, 80 to 90%. Then punta tayo Manila, then after Manila, we're gonna go somewhere else. But still not sure if gonna go today. So, ngayon na lang ating vlog, guys. Please follow my YouTube channel, BR TV, for more BYD Seal Premium 5 vlogs na ginagawa natin.
So, again, recap tayo. Mga nagawa natin. What I observed in this car. Meron pa ako siya na-obserbahan eh. Once na nakalagay yung keycard mo dito, any card na prinogram mo, like for example, cellphone, and then you're trying to close the door, yung trunk mo sa likod, hindi siya magsasara, guys. Kasi may susi dito. So, keep mind on that. Once na naglagay ka ng any key card dito, then you're trying to close the trunk, hindi siya magsasara. It's just like na parang naiwan mo yung susi sa loob ng trunk. Ganun din, hindi rin magsasara once naiwan mo yung susi sa loob ng trunk. So, ganun din yung meaning, activate yung susi, kaya ayaw niyang magsara. So, yun na obserbahan ko. Then, nung tinanggal ko, then I try to close again, nagko-close na siya. Hindi ako nagpanic kasi alam ko via system software tong sasakyan na to eh. So might be meron ako nagawa. So nung dinouble check ko, nakita ko yung sasakyan, yung cellphone ko was here sa keycard na to, then sa NFC card na to, then yun na nga nangyari. So yun lang, additional yun. Then yung adaptive cruise control na ginawa natin kanina, hindi pala siya nakakatipid, guys. Just for information, as I observe, as I drive, as I drove the car, as I experienced today lang, hindi siya nakaka-less. Nakaka-less siya, I think, kapag ka long ride talaga, sin long ride. Yung stay lane ka lang, doon ka lang sa lane na yun, then lane of 80 ka lang, or 100, walang nalapit sa'yo, hindi na hinto-hinto, okay yun. Pero once na it stops, mawala yung set, then kapag sinet mo uli, ganun uli, aangat baba. So, hindi siya good para sa akin. Good lang siya pag really long ride. So, yun lang, guys. Then, ano pa bang recap natin? Yung, syempre, yung consumption natin, which is, we consume 1% lang yesterday nung bumiyahe tayo from here to Batangas. Dahil nag-HEV tayo because we're using the normal mode. So, hanggang dito na ating vlog, guys. Please, again, hit subscribe, follow my YouTube channel. Kung hindi ko pa nakapollow, at least like, just to move my algorithm. Thank you, guys, and again, peace.